Quick date kami ni My Loves together after work. So, yung mga chikiting namin, may kanya-kanya ng hilig sa buhay. Ayaw sumama. Kaya yan, kami muna. So, punta kaming Rockingham. So, ito yung beachfront dito sa... I forgot kung anong name nitong park na to. Pero, yun, dito to sa Rockingham Beach. So, lakad-lakad lang. So, spring na ngayon. Kaya, yan, kita mo. Mataas ang sikat ng araw. So, almost 5 na. Around 27 degrees max temperature ngayon. So yan ang mga trip ng mga Australians dito. So especially they love yung sunshine. Kaya yan, whenever tirik ang araw, yan, nasa labas sila. Either nasa park or sa beach. So I think sa atin din naman, ganyan din naman sa Philippines. So, hilig tayo sa mga beach. And yun nga lang sa atin, bihira yung mga parks na malalaki. So, dito, very common yung parks. And yan, kung maganda yung weather, mostly yung mga tao, they stay outdoors. Sarap sana mag-swimming, no? Australia, I would say na meron talagang work-life balance. Sa Philippines, yung normal working hours is ilan? 40 hours per week. So dito, ang standard working hours is 37.5 hours per week. So like for me, for example, so I start kasi I follow Melbourne business hours, so which is 2 hours ahead sa Perth. So I start at 6:30 in the morning during standard time, and then I end up work around 3 p.m. So that's 7.5 hours, including yung 1 hour break. So yun, maganda. So although sa line of work ko kasi meron kaming mga activities after business hours. Pero ang kagandahan, we can compensate it to another day. We call it as time off in lieu. So let's say for example, today, nag-render ako ng let's say 1 hour or 2 hours work after business hours. So, pwede kong i-compensate yon, yung 2 hours na yon in another day. So, somehow, yeah, I would say na may work-life balance. So, yun ang kagandahan. And, ayan, ilang mga trip ng mga Australians dito. Normally, especially on a weekend or yung after business hours, yan ang gusto lang nila, magstay sa beach, sa park, sa grass, paaraw. And yan, ito kami. Yun nga lang pag ganito, maano yung sikat ng araw, lakas niyang makasunog ng skin. Kaya dapat ano ka rin mag sunblock. Pansin ko dito sa Australia, so may mga, hindi mo kailangang mag-rent or anything. Hindi siya, yung mga beachfront, hindi siya exclusive or private resorts. So may mga facilities na siya na, pwede mo magamit. Like ito, mga bench. Tapos yung beachfront naman, restaurant. Sa atin kasi, ginawang commercialized yung mga beachfront.
So normally, or not normally, mostly kung gusto mo ng magandang facilities, you have to rent out. So dito, open to public. So like kita nyo yan. Ayan o. So may mga toilets, may mga upuan. So, yan. So, pwede kang ano talaga, you can spend time for recreation. Tapos dito naman, ayun, may mga restaurants, may mga shops. So, open for public yan. Well, compared sa atin sa Philippines, yung mga ganyan, yung mga premium beachfront, normally exclusive or privatized. So, yan ang ano, pros dito sa Australia. Abangan namin ni My Loves yung sunset. So around 20 minutes time yung sunset. Abangan namin yung sunset dito sa Rockingham. Ayan, sunset na. Ayan, so we have an option na kumain dito sa mga shops dito. Kasi nandito lang yung mga shops, restaurant. Meron din dito sa side na to. Pero dahil tipid kami, so yan, ano na rin kami na, pumunta na lang kami sa supermarket. Ayan, so we bought some chips, cookies. Ayan, meron ding drinks namin. So, yun, same din lang naman. So kung pupunta ka sa mga resto, order ka rin ng fish and chips. So why not punta ka na lang sa supermarket and then buy some food stuff and then dalhin mo dito sa beachfront. So same din naman. May uwi ka pa, may mga sobra pa. So yun ang ginagawa namin dito minsan para tipid lang. And mostly yung mga Australians ganun din. So minsan nagdadala rin sila ng food sa park and then sharing. And yun, masaya na. Ayun, see ya. Sa Australia, yung mga beachfront, hindi privatized. Para siyang Manila Bay. So, hindi siya exclusive. Unlike sa Philippines, Manila Bay lang yung yung hindi exclusive. Pero pag pumunta ka sa mga, let's say, Batangas, La Union, or lahat ng mga beachfront, mostly privatized. So you cannot just simply walk in and then enjoy unless mag-check-in ka. Kaya dito, since especially dito sa WA, mostly maraming beach. So, yun, pwede kang kahit almost every day. So, pili ka lang kung anong beach yung malapit sa'yo or even yung iba, minsan 30 minutes, 45 minutes drive or even as quick as 15 minutes drive, nasa beach ka na. So, yun naman ang kagandahan dito. Kaya yung yung iba, karamihan kung ang trip nila is yung magabang ng sunset, dala ng chips, mag-barbecue sa park, by the beach. Madaling gawin dito. Tapos ng aming quick date, pauwi na kami ni My Loves. So we're about 45 kilometers away. 50 minutes drive. So, tamang-tama lang. Kapag lakad-lakad kami, quick bonding, and yun, uwi na.